Pag-usapan naman po natin yung buwis na kinukunan niyang pork barrel na yan. Ang porsyento ng sahod ng ilang middle income earner na kinakaltas para dyan, kapantay lang daw ng porsyento kinakaltas sa ilang milyong-milyong piso ang sahod kada taon. Yan po ang gustong baguhin ng isang panukala sa Senado at saksi si JP Soriano. 50,000 pesos kada buwan. Maganda raw pakinggan ang sahod ni James bilang assistant manager sa isang malaking bangko. Pero dahil ang kanyang taunang sahod pasok sa ikapito o pinakamataas sa income tax deduction bracket ng BIR na kalahating milyong piso pataas, isa rin siya sa mga pinakamalaking nabubuwisan. 125,000 pesos plus 32% ng sahod niya na sobra sa 500,000 pesos ang kaltas. Kaya kapag nakuha na niya ang natira sa sahod, napapaaray daw siya. Lalo na pag dating ng mga bonuses, masyadong disappointing kasi iniisip mo yung dapat sana nakuha mo kung hindi ganun kalaki yung tax na binawas o kinaltas dun sa sweldo mo. Pero ito ang lalong masakit dahil parehong nasa ikapitong bracket ang base tax at porsyento ng sahod na ikinakaltas kay James, pareho lang sa ikinakaltas sa mga kumikita ng 1 milyong piso kada taon. Kaya naman planong baguhin ni Senador Sani Angara ang bracketing ng mga kita sa kanyang Senate Bill 2149. Ipinasa kasi ang kasalukuyang tax bracket system. 4 na dekada na ang nakakaraan, panahon kung kailan malaki pa ang halaga ng kalahating milyong piso. At least baguhin naman natin yung mga level para hindi naman pareho yung binabayad ng isang middle class na pamilya o nasa gitna dun sa mga nakatira sa malalaking bahay sa Forbes Park. Sa kanyang panukala, imbis na mga kumikita kada taon ng 10,000 pesos pataas, mga kumikita na lang ng 20,000 pesos pataas ang bubuwisan. At ang huling bracket noon na nasa 500,000 pataas, nahati na sa dalawang bracket. Mas mababa pati ang magiging kaltas habang tumatagal ang panahon. Halimbawa, ang sahod ni James sa 600,000 pesos kada taon, mababawasan na lang ng mahigit 86,000 pesos sa taong 2017 at 22% ang sobra ng sahod niya sa 500,000 pesos. Ang mababawa sa kita ng gobyerno sa mga tulad ni James ang sweldo, mababawi naman sa mga sumasahod ng 1 milyong piso pataas. Mas mataas kasi ang kaltas sa kanila, hindi tulad ngayon na nasa parehong bracket lang ang dalawa. Pero sabi ng BIR, kulang pa rin daw yan para mabawi ang mawawala sa koleksyon ng buwis. Katunayan, 43 billion pesos daw ang mawawala sa tax collection kung maisa sa batas ito. Marami ho tayong kailangan paggastusan, pagsuportahan. Ang objective is kumolekta ng maraming buwis para ho pwede nating suportahan ng mamamayan natin. Sabi naman ng Taxation Committee Chairperson ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, makatutulong pangaraw sa ekonomiya kung lumaki ang take-home pay ng isang empleyado. Ibig sabihin, mas malaki ang panggastos ng kanyang pamilya, lalaki ang kita ng mga negosyo, kaya lalaki ang pansahod nila sa mga empleyado. Lalaki rin ang buwis ng mga negosyo kaya ang gobyerno mas maraming panggastos sa mga mamamayan nito. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.